Ito ang Wow Trending. Paghihiganti at lanado ang pambobomba na ikinasawi ng 11 at mahigit na 50 na mga sugatan kataong biktima sa MSU Gym Campus sa Marawi City habang tahimik na gumagawa ng misa nang may biglang sumabog sa loob ng gym. Hindi lang, basta pananakot ang dahilan ng pambobomba sa Marawi City kaninang umaga. Sa pahayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Brunner, paliwanag niya na patay sa sunod-sunod ng AFP kamakailan lang ang matataas na lider ng teroristang grupo. Nitong Biyernes, 11 ang napatay na miyembro ng Dawla Islamiyah sa Maguindanao del Sur. Kabilang na dito ang bagong leader na si Abdullah Sapan. Kahapon, napatay din ng mga militar ang Abu Sayyaf leader na si Munjimar Sawajan alias Mundi sa Basilan. Si Mundi ang itinuturong mastermind sa pambobomba sa Hulo Cathedral noong 2020. Praying for Marawi victims who died and wounded Filipinos in Mindanao. Always take care and be safe. Palagi tayong ginugulo ng mga taga-ibang bansa dahil hindi tayo nagkakaisa. Halos maniwala na ako na isip talangka ang ating mga tao at politiko. Sana wag na nating iboto ang mga politiko na isip talangka. Pagka-terorista, mahirap talaga magtiwala. Maayos kausap sa harap, pagkatalikod mo, iba na. As of kanina lang, bago tayo magsimula ng programa, 11 na ang namatay, mahigit 50 ang sugatan. At ito ang binomba nila ay ang MSU Gym diyan sa main campus niya sa ano ba yung main campus ng MSU, yung Marawi, at habang nagkakaroon ng misa. So talagang sinadya na misa ang binomba. Kaya nga ang tanong ko, ano nangyari? Akala ko ba meron na tayong kapayapaan dyan sa Mindanao? Alam nyo, ako talaga, hirap na hirap ako pagdating sa usapin ng BARM. Kasi ako talaga, gaya ng lahat ng Pilipino, nais ko magkaroon na ng kapayapaan. At saka nakita ko naman talaga na biktima ng historical injustice sa mga Muslim. Kasi sinakop sila ng mga Espanyol, talaga namang bago dumating ang Espanyol, nauna naman dumating talaga ang Islam dyan sa Mindanao. At kung titignan nyo ang kasaysayan natin, talaga naman yung ating lahi ay galing sa Indonesia, no? Long time ago, sabi nila, konektado tayo dyan sa Indonesia at sa Malaysia, kaya nga, iisang ating Malay stock. Tapos, dumating ang Espanya, talagang pilit na burahin ang Islam sa Mindanao, pero hindi naman sila nagwagi, no? In fact, talagang hindi nagpasakop ang mga Muslim sa Mindanao, no? Kaya nangyari, meron lang mga lugar gaya ng Zamboanga na nahawakan ng mga Espanyol, ng Davao, ng General Santos, pero yung mga Muslim areas gaya ng Maguindanao, ng Lanao, talagang hindi sila nagpasakop sa Espanyol. At alam naman natin talaga na lahat ng mga gobyerno na Pilipino matapos ang mga Espanyol, talagang last priority ang Mindanao pagdating sa development. Mabuti nga nagkaroon tayo ng Presidente Duterte, kauna-unahang presidente galing sa Mindanao, na talagang binigyan ng prioridad ang Mindanao pagdating po sa development. At talaga naman pong may impress kayo sa ginawa ni Presidente kasi yung build niya talagang nakinabang din ng Mindanao. So ano nangyari? At bakit ako nahihirapan dyan sa BARM? Alam niyo po ang karanasan ko kasi nung ako'y kasama pa ni Tatay Digong, 13 times po ako umupo sa usapin ng MILF at mga politiko. Ito po yung issue nila is kung dapat bang postpone ng eleksyon or hindi. Kasi binigyan sila ng pagkakataon na magkaroon ng termino, appointive sila na hindi sila halal ng tao. Matapos yung ilang taon na binigay sa kanila na walang halalan, dapat meron ng halalan nung huling halalan ng 2022. Pero humingi nga yung mga BARM na galing sa hanay ng MILF ng kumbaga extension kasi nagkaroon nga ng COVID, hindi raw nila nagawa ang kanilang dapat gawin dahil naantala sila ng COVID. At syempre kung magkakaroon ng eleksyon, talagang matatalo sila kasi wala naman silang nagawa doon sa maikling panahon na sila ay nanungkulan bilang appointive members ng BARM dahil nga sa COVID. So 13 times ako noon. Una, sabi ng Presidente, hindi, sa demokrasya dapat may halalan. Tapos, okay, naintindihan ko na, no? Pwede naman talaga yan dahil nga hindi sila nabigyan ng pagkakataon mamuno dahil sa COVID. So pabalik-balik yan. Tapos pare-pareho ang mga sinasabi ng MI at ng mga politiko dyan. So on the 13th time, ang sabi ko kay Presidente Duterte, Sir, pasensya ka na Mayor,
ayaw ko na, masisira na ulo ko kasi talagang walang katapusan yung kanilang alitan. Pero nangyari naman, talaga naman pong na-postpone ang election, pero magkakaroon na ng susunod na election sa darating na taon, na susunod na halalan, at wala na talagang extension. At ang ating prediction, syempre, mananalo pa rin ng mga politiko kasi ang mga dati namang mandirigma, hindi talaga sila politiko. Paano sila makakalaban sa politiko sa isang eleksyon? So tingin ko talaga, pero ganyan talaga ang demokrasya, no? Kinakailangan pumili ang taong bayan at hindi yung mga naghahawak ng baril. Pero talagang naman ang ating presidente, itinaya ang kanyang kredibilidad sa pagsuporta sa peace process. Mahirap kasing tanggapin ng marami, lalo na ng Kristiyano, yung peace process sa Mindanao. Kasi nga sabi nila, bakit sila masusunod? Hindi naman sila mayorya sa Mindanao. Pero dapat nating isipin kasi na kung hindi natin nahanapan ng solusyon, talaga magkakaroon pa rin ng labanan dyan. No? Kaya ang ginawa natin, yung predominantly Muslim areas na Maguindanao, ng Lanao, ng Sulu, binigyan natin sila ng autonomy. Kabahagi pa rin sila ng Pilipinas, pero meron silang sariling gobyerno. No? At ito naman po ay ginawa ng tried and tested formula. Ang pinaka siguro popular na autonomy na meron tayo ngayon ay Hong Kong. At sa tingin ko, itong autonomy rin ang magiging solusyon sa Taiwan para hindi nalusub. At magiging kabahagi pa rin siya. Matapos na nandiyan ang BARM, di ba pumuntok din ang Marawi, yung paglusob ng ISIS ng Marawi. At ngayon, ang mga naunang salita ni Secretary Gilbert Teodoro, ay mukhang merong foreign element daw na involved. At lumalabas nga na may mga nagsabi na sa DND, hindi, although si Presidente hindi yan sinabi, lilinawin ko po hindi sinabi ni PBBM na may foreign element, nanggagaling po yan sa DND, na baka may foreign element at mukhang yung mga ISIS na lumusob dyan sa Marawi ay mukhang sila na naman ang responsable rito at gumaganti ata dahil natatalo na sila ng gobyerno. Well, nakakalungkot pong pangyayari kasi talagang lahat tayo pinagbibigyan ng pagkakataon ang peace process. Ako po, hindi ko pa talaga matanggap sa puso ko na nagkakaroon sila ng parang gobyerno sa loob ng gobyerno. Pero hayaan na natin kung ibig sabihin nito magkakaroon ng kapayapaan. Kaya nga po, ako ay nagkakaroon ngayon ng dilema. Masakit na nga sa loob kong tanggapin yan, pilit kong tinatanggap para lang magkaroon ng kapayapaan, pero mo sa Marawi. Bakit ganyan? At saka ang timing po, ang timing in-announce ng PBBM administration na magsisimula muli ang usaping kapayapaan doon naman sa panig ng mga teroristang CPP-NPA. Pero ako nga, bagamat again, nagnanais ako ng kapayapaan, gaya ng nais ko ng kapayapaan sa Mindanao, ang tanong ko naman, pagdating sa mga teroristang CPP-NPA, di ba nasa Guinness Book of World Records na tayo? Pinakamahabang labanan sa buong daigdig ang laban ng gobyerno ng Pilipinas sa CPP-NPA. So ibig sabihin yan, may pagkakamali dahil dati-rati naman lahat ng administrasyon sinusulong ang peace talks. Pero bakit humaba? Well, ang conclusion ko po, walang sinseridad ang teroristang CPP-NPA at nagtataka lang sa timing ngayon ng peace talks. Una-una, inanunsyo na ni PBBM na mapupulbos na at matutuldukan na ang problema ng teroristang CPP-NPA sa taong ito by December 2023. Bakit ngayon pa makikipag-peace talks? Wala nang banta galing sa hanay ng teroristang CPP-NPA. Pangalawa, sinong kakausapin nila? Namatay na si Joma Sison. Tapos yung hinihilaan, yung kinikilala na leader na mag-asawang Tiamson, di umano napatay na rin. So sinong kakausapin nila? Ngayon, kinakausap nila a certain De Lima. Hindi ko alam kung related yan kay Leila De Lima, pero siguro, Bicolana daw kasi no? Pero parang asawa ata yan ni Joma Sison, no? Pero sila ba talagang dapat kausapin? O gaya ng sinabi ni General Parlade, dating spokesperson ng NTF-ELCAC, ang problema natin ngayon ay localized. Kasi wala nang mga lawakang lakas ang teroristang CPP-NPA. Meron na lang silang mga maliliit na mga puwersa na nakakalat sa iba-ibang reyon. Kaya nga ang ginawa ni Mayor Sara sa Davao, nagkaroon sila ng localized peace talks doon lang sa Davao
at naging epektibo naman. Paano nila linabanan ang teroristang CPP-NPA? Binigyan ng hanap buhay, binigyan ng bagong buhay ang mga miyembro ng teroristang CPP-NPA. Kaya nga pati po ako ngayon, naintindihan ko kung bakit binigyan sila ng amnesty. Kasi nga, kung magkakaroon ka ng amnesty, yung buhay na second chance, panibagong buhay, kinakailangan magkaroon din ng usaping kapayapaan. It goes hand in hand naturally. Kaya lang, ginulat tayo. Kasi parang hindi naman lang tayo hinanda, no? At tapos ngayon, ang una-una lang demand, itigil ang NTF-ELCAC. Alam naman natin na NTF-ELCAC ay napaka-epektibo. Kaya nga sa tingin natin, mapupulbos na ang usaping CPP-NPA. So anong sinasabi ko? Mahirap tanggapin ang BARM. Pero tinanggap natin dahil ito ay para magkaroon ng kapayapaan. Ang tanong ko sa mga taga-BARM, bakit nangyari pa rin itong bombahan na ito? Bakit nakapasok pa rin di umano ang ISIS? Hindi ba dapat dahil kayo na ngayon ang autonomous government, kayo na nagbabantay na yung mga international terrorist group ay hindi makapasok? At itong pagbobombang ba ito ay mensahe kung anong aasahan natin dun sa usaping kapayapaan din sa panig ng gobyerno at ng teroristang CPP-NPA na mukhang wala ring kahihitnatnan gaya ng wala pa rin kapayapaan sa Mindanao. Bagamat ibinigay na natin lahat, pondo, otonomiya, lahat ng gusto nila, sinusunod ng presidente. Sinunod ni dating Presidente Duterte, yung postponement ng eleksyon, sinunod uli ni Presidente Marcos, nagkaroon na naman ng appointive ng mga opisyalis ng BARM. Lahat binibigay, pinupulaan ng gobyerno dahil masyadong malambot sa mga Muslim na mga insurgents. Pero sige, pinagbigyan na nila ni PBBM. Pero bakit nangyari pa rin itong pagbobombang ito? Hindi ko sinasabi na nagkakaroon ng sabuatan ang BARM at ang mga foreign elements. Pero dahil sila na ngayon ang nakaposisyon dyan bilang gobyerno, bakit nagkaroon ng failure of intelligence on their part? Baka naman totoo na merong malapit na relasyon itong mga foreign terrorist groups sa MILF. Sabi kasi ng isang mayor, alam mo yung mga yan, kapag kausap ang gobyerno, MILF sila. Pero pag hindi nakausap ang gobyerno, ano sila? Sila ay ISIS. Hindi naman po malayo mangyari yon dahil alam naman natin na lahat sila po ay Islam. Nagkakaiba lang sila dahil mas radikal yung isang faction na sumasapi sa ISIS kesa dun sa BARM na humawak din ng baril laban sa gobyerno. So ang tanong ko, bakit pa kinailangan mangyari itong bombahan nito sa puso mismo ng Muslim Mindanao, MSU Marawi? Baliwala na ba yung lahat na binigay nating benepisyo sa mga Muslim nating kapatid, kasama na yung otonomiya at yung pondo na ibinigay natin sa kanila? Otonomiya. Dahil kinakailangan pa rin ng national government ang pumasok para supilin itong mga teroristang grupong ito.